bigay na siya ang ating mahal na Ustad, si Ustad Amrullah. Jazakumullah khair. Ya Allah, tafadhal ya Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, Masya Allah, karamihan dito, iba't ibang Islamic Center, may kasabihan ng mga maranaw, binaras rice suid ni isabu sa umdasa. Ang tubig na dinadaanan ng agos, marami ang dinadaanan. Pero iisa lang ang patutunguhan nito. Iba't ibang tribo, tayo nanggaling sa Pinas, iba't ibang pinag-aralan, pero isang ating layunin. Maliban sa ito ay ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggapin ang ating mga mabubuting gawain at ipabilang nawa tayo sa mga taong kanyang tatanggapin sa araw ng paghukom. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Araw ng paghukom na kung saan hindi makakapagbigay ng benepisyo sa kanila ang kanilang mga yaman, kanilang mga anak, maliban kung sino ang darating na ang kanilang mga puso ay dalisay. Mga kapatid sa Islam, dito sa mundong ito, tayo na nag-aaral, tayo na mga estudyante, pag nag-aaral tayo, gusto natin may kasama, may kaibigan, may katropa, kainan, lahat ganyan. Alalahanin nyo sa araw ng paghukom, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Lahat tayo sa araw ng paghukom lilitisin ng Allah na mag-isa, na darating. Tanging ang makakasama natin, ang mabubuti nating mga gawain at ang tunay na pananalig at pananampalataya sa Allah na tamang akida. At ito naman ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon-tipon at nag-aaral. Natatandaan ko itong si kapatid na si Yusuf. Unang nag-aral ito sa Darul Bayda. Dumating ako ng 2012 dito sa Saudi Arabia. Bago ako magturo ng Batha, ay nauna pa ako muna sa Darul Bayda. Umabot ako doon ng mga 10 taon, 8 taon. Yes, bro. At kung isipin mo, kapatid na Abu Farhana, nung 2012 hanggang ngayon, nakailang taon na? 14 years. Yung 14 years na akala ko ay parang 3 o 2 taon lang. Napakabilis ng oras natin dito sa mundo at napakaikli, kapatid na Abdullah Aquino. Akala natin ay mahaba ang buhay natin dito sa mundo. Pero kung titignan mo ang mga nakaraan, ang lumipas na panahon, malayo o matagal, pero parang isang saglit lang ang ating oras dito sa mundong ito. Hindi ko makalimutan sa kapatid natin na si Yusuf, at siguro ito ang dahilan. Kapatid na Ayman Pogi. Hindi ko makalimutan dito sa kapatid na ito, bro, minsan kung kami nasa Batha, wallahi naantig ako doon. Nag-aaral siya, after ng Fajr, nilalakad niya mula doon sa may malapit sa bahay nila, na doon pa siya dati nakatira doon sa may Haraj. Yung dating Haraj, kung alam nyo. Oh. Hindi siya Batha yun kasi hindi part yun ng Batha. Ha? Abdul Jabbar. Saan yun? Manfuhas. Unahan pa niya yun. Doon siya old, after ng Fajr, bago nilalakad niya, dumarating siya sa Batha. Sabi ko, ba't yung ginagawa? Bakit hindi yung mga brother na ustad? Kasi parang walang gaano dumadaan. So, doon, tumatak sa puso ko, bro, na itong taong ito bibigyan nito ng Allah may nakita ko magandang pagitain, bro. Hindi ako manghuhula.
Pero yun ang naramdaman ko. At ito nga, hindi pa bago sa akin na, kapatid na Yusuf, nagustuhan mo ang pag-aaral sa Kasim na ang allowance mo lang dyan ay 800 reals at iniwan mo ang trabaho mo na kumikita ng marami. Kapalit ng kaalaman. Allahu Akbar. Ito ang totoong yaman, kapatid. Ang kayamanan na ito. Ang kaalaman. Kasi ano ang yaman mo sa mundo kung ito'y lilisanin mo? Lahat ng kapangyarihan, yaman, pamilya, anumang meron tayo, ang tunay na yaman, mga kapatid, ay ang kaalaman na pinakinabangan mo at pinakinabangan ng iba. Yung mga kasama nito sa Darul Bayda, iilan lang, ayaw ko kung sino yung mga nandito si Yashkur Uthman, mga batch mo yun, di ba? Nung kami pa ni na Abdul Qadir Bungkales, na ngayon nandun siya sa Pilipinas. Mga kapatid, kung titignan natin, itong pagtitipon-tipon natin o itong pagkakakilala ng bawat isa sa atin, Kapatid na Abdullah, dalawa lang naman ang paraan nito eh. Dalawa lang ang paraan ng paghihiwa-hiwalay ng bawat isa. Kung hindi tayo maghihiwalay ng kamatayan dito sa mundong ito o dito pa lang sa Riyadh, maghihiwa-hiwalay tayo ng nauwi sa Pilipinas o na-transfer ng ibang lugar. Ang tanging bakas na natitira lamang ay ang magandang samahan ng kapatiran. Na hindi ito mabili ng pera o kayamanan. Dahil sa Islam, mahalin mo lang ang kapatid mo na walang kondisyon mamahalin ka ng Allah. Hindi katulad ng ibang kapatiran na may mga kondisyon at may mga ritual na dapat mong gawin. Sa Islam, wala bro. Minsan hindi ko alam bakit gano'n na mahal mo yung isang brother na hindi mo naman close. Naramdaman nyo yan? Hindi mo close. Pero dahil sa magkakapatiran ang tunay na pananampalataya. Lianna al-arwah junudum mujannada. Ang mga kaluluha, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay parang mga sundalo na pag nagkakakilala, lalo silang nagkakaklose. Minsan, sa buhay ni Propeta Muhammad, sabi niya, may dumating sa kanya na isang tao, sabi niya, Ya Rasulullah, ana la uhibbu hala. Usugo ng Allah itong taong ito, hindi ako natutuwa sa kanya. Hindi ko siya gusto. Parang, hindi ko alam. Meron bang ganun? Na makita mo yung tao, Sulaiman, na hindi mo gusto? Ha? Sulaiman, meron? Meron. So, kung meron, history repeat itself. Sa kapanahonan ni Propeta, dumating ay isang sahaba na yun ang sinabi niya. Sabi ni Propeta, Kal arafta, kilala mo ba siya? Napagtanto mo ba siya? Nakausap mo ba? Naging kaibigan mo ba? Sabi niya, sugo ng Allah, hindi. Sabi ni Propeta Muhammad, arifu, alamin mo siya, kaibiganin mo siya. Wallahi mga kapatid, nung siya ay kinaibigan niya ito, minahal niya sa Allah. Mga kapatid, minsan tayo sinusubukan sa pagkakapatiran. Minsan nagsimula ang kapatiran para sa Allah, pero bandang huli, nawawala yung para sa Allah. Ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung sinabi niya na makilala mo siya an tuhibbu lillahi subhanahu wa ta'ala pagkatapos naghiwalay din kayo na para sa Allah. May mga tao na nagkasundo, nagkilala para sa Allah, naghiwa-hiwalay, nawala na ang lahat. At nandoon yung bugod, nandoon yung puot, galit, na nawala na ang samahan. Sayang ang mga panahon na kayo ay nagmahalan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, nakikita ninyo ito dito sa Sifa, sa pag-aaral ninyo dito, sa Islamic Center ng Sulay, sa Batha, dito sa kina Isarial, MSD, subhanallah, ang dami. Nakakamiss ito. Maraming mga brothers na nauwi sa Pilipinas, Ustad, kung babalik lang ako, ang gusto kong balikan ay ang mag-aral dyan sa Riyadh. Mabuti, wala dito yung brother na yun, pero sa babanggitin ko kasi wala naman siya dito. Sabi niya, Ustad, wallahi, mayroon ako mga kapatid na nasa Australia, yung isa nasa Amerika, ate ko, isang nurse.
Sabi niya, nagpapakahirap ka lang dyan sa Riyadh. Ilan ba ang sweldo mo dyan? Gawin ko yan 4 times. Pumunta ka lang dito sa amin. Marangya ang buhay dito sa Amerika, dito sa Australia. Yung isang kuya niya, doon pa sa Dubai. Subhanallah. Namangha. Minsan bro, namamangha ka sa mga, yung akala mo na ganun pala yun, na hindi mo akalain na magagaling sa kanya, na minsan ordinaryong tao, na minsan hindi kilala. Mga kapatid, ikaw at ako, kahit sino sa atin, pwede tayong magkaroon ng ugnayan na espesyal sa Allah, na maski hindi tayo kilala ng kahit sino ng tao, maski hindi tayo kilala at tanyag dito sa mundo, ano ang katanyagan dito sa mundo na sa bandang uli sisirain ka rin at ikaw rin ay babatikusin at ililibak ng mga tao dahil walang perpekto. Lahat ng mabuting nagawa mo, 1,000 magbuting nagawa mo, isa lang pagkakamali, doon sila punto doon sa isang pagkakamali. Pero si Luqman, na isang rajulun saleh, na mayroong talata sa Quran na patungkol sa kanya, na hindi maganda ang kanyang anyo, napakaliit na tao, pobre at mahirap, pero tanyag siya sa Allah. Dahil sa tanging takot sa Allah at paggawa ng kabutihan at pakikitungo ng mabuti sa kapwa-tao. So, yun, mga kapatid. Kaya ikaw, Yusuf, ang payo ko sa'yo, nag-aral din ako, katulad mo. Kayo na mga nag-aral, ang natututunan natin sa mga ustad, binigyan lang tayo ng susi. Ang susi na yan, ikaw na ang bahala kung bubuksan mo ang kaalaman. Manatiling magpakumbaba. Dahil ang sinong magpapakumbaba, itataas ng Allah ang kanyang angkat. Man tawadda'a lillah, rafa'ahu Allah. Itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong makisama sa mga taong natuto na akala na nila ay marunong at gusto nang makipagdebate, gusto na nilang hamunin ang kanilang kapwa-tao sa kaalaman. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajha Allah la yata'allamhu illa iwajan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Ang sino mang mag-aral ng kaalaman na ang kanyang hangad ay dahil sa makamundong bagay na material o para ito ay ihamon at ipakita sa mga ibang tao makamundong bagay, kailanman ay hindi niya maaamoy na ang amoy ng kanyang paraiso. So mayroon palang kasawi ang palad na nag-aral tayo na yun pala ay pagsisisi sa bandang huli. Na umaasa tayo, pero yun pala bandang huli, wala. Wala kang napala. Habaan manfura. Ang mga sahaba, mga kapatid, ridwanullahu alaihim, sila, alam natin, wala tayo sa kalingkingan ng kanilang pananaliksik, ng kaalaman, kapatiran, at ang hirap na dinaanan nila dito sa mundo. At ang pagsamba nila sa Allah. Pero ganun pa man, kung paano sila sa kanilang sarili na laging umaasa, laging umiiyak, at natatakot na baka hindi patanggapin ng Allah sa kanila ang kanilang mga pagsamba. At ang kanilang mga gawain mabuti. So ito, mga kapatid, payo natin ito sa sarili natin, sa ating lahat, manatiling, mag-aral, matuto, magpapakumbaba, at panatilihin ang kapatiran na para sa Allah. Alam niyo yan, kayo mismo, na ang samahan ng kapatiran sa Islam ay hindi to katulad ng ibang samahan. At ibinibigay ito ng Allah kung sino ang kanyang bibiyayaan. Alam niyo ito, sa paraiso ng Allah, may isang tao na sasabihin niya na, Ya Allah, dati meron akong nakasamahan. Katulad dito ngayon, kilala ninyo kung sino mga kasama ninyo sa pag-aaral. Tapos bakit wala dito sa paraiso? Nagkasala, nagkamali, nandoon siya sa impyerno. Ipapakita sa kanya ng Allah. Ito ang dahilan na al-mu'min yashfa li akhihil mu'min. Kung ang mga mujahid, kung ang mga maalam
ay nakakapagbigay sila ng shafa'a. Ano yung shafa'a sa Tagalog? Makapagpabigay ng pamamagitan sa kanyang kapwa-tao, ganun din ang mananampalataya. Ganun din ang pagkakapatiran. Sasabihin niya, ya Allah, wala siya dito. Na-miss ko yung brother na yun na nung nandun kami sa Sulay, sa Islamic Center, na nagbibigay ng kape. Yung si Biftalati ba? Oh, pero na-miss ko siya, ya Allah. Wallahi mga kapatid, fi yawmil qiyamah, fi jannah, la yuridullahu ay ahadan yadkhul fil jannah wa huwa hazin, wa huwa yatlubu shay'. Kullu ma tatamanna yu'tika Allahu biha. Lahat ng anumang maisip mo, ano ang gustuhin mo, hindi pwede na ikaw ay malungkot at mayroon kang hilingin, na hindi ibibigay sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin ng Allah sa kanya, yan ang kapatid mo na nasa imperno, nagkasala siya, pinarusahan siya, dahil sa habag ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala na namamagitan at namumukudtangi na ang kanyang puot, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang habag at awa ay mangingibabaw kaysa sa kanyang pagkagalit sa kanyang mga alipin. Sasabihin niya ngayon, khudha kahada ilal jannah. Kunin mo siya para mapasama mo sa paraiso. Allahu Akbar. Sinasabi niyo walang forever? Dito sa mundo, walang forever, pero may part 1, may part 2 doon. Ikaw, Brother Rayhan, sana sa araw ng paghukom kung tanggapin ka ng paraiso. Ustad Amrullah, halika dito, masahin ko ang kamay mo. Wallahi, hilingin ko yun, bro, sa Allah na sana tanggapin tayo sa paraiso. Lahat tayo. Allahumma amin. Marami na tayong mga kapatiran na nandito, na nasaksihan natin, na dito palang sa Riyadh na matay na. Sheikh Isa Rial, natatandaan mo yung mga kapatid natin, si Sheikh Abdul Nasir. Di ba? Yung sa ano rin, si Sheikh Jamal. Yung kaalaman ng kapatid natin sa Biblia ni si Sheikh Jamal, nung binisita namin ni Ismail Okmer, alos lahat ng Biblia memorize niya. Nasaan yung kaalaman na yun? Wala sa kalingkingan ni sino sa atin ngayon na katulad niya ng kaalaman. Bawat isa binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga fadl. Wa faddalallahu ba'dukum ala ba'd. Binigyan tayo ng Allah na iba't ibang kakayahan. Alhamdulillah, tayong mga Muslim, batid natin at alam natin na anong hirap dito sa mundo, ito'y biyaya sa atin ng Allah. Pagmamahal ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang sinasanay natin. May isa ding hadith, may idagdag natin. Sa araw ng paghukom, may dalawang magkaibigan. Sabi ng isa, ng kanyang kaibigan, hindi na ako makapasok sa paraiso. Bakit? Kasi iisa lang ang kulang ng mabuting hasana para ako'y tanggapin sa paraiso. Sabi ng kanyang kaibigan, bakit ikaw kapatid? Anong meron ka? Makasalanan ako. Allahu Akbar. Makasalanan ako. Iisa lang ngayon ang aking kabutihan na hasana. Ito na lang sa'yo, bro. Kunin mo na lang kasi wala rin akong pag-asa sa paraiso. Wallahi natuwa ang Allah sa kanilang dalawa. At sinabihan siya, ikaw na kapwa mo tao, na kaibigan mo, nagkaroon ng habag at awa, ano pa kaya yung siyang nagbibigay ng awa at habag sa kanyang alipin? Haya kayong dalawa pumasok sa paraiso. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb. Mga kapatid, itong pag-aaral. Ito, si kapatid na Yusuf, mashallah, halos lahat ng Islamic Center, pumupunta siya. Yan ang tanging yaman mo, bro. Bumunga ang pagsisikap mo. Bumunga ang ijtihad mo. Bumunga ang pagsisikap mo. Mahal ka ng mga kapatiran natin. Tayo nagmamahalan para sa Allah na walang kondisyon. Sana, ganun, inshallah, sa araw ng paghukom. Kapatid na Sulaiman, makita mo ang sinong kapatid mo doon, ihilingin mo sa Allah na tanggapin sa paraiso. Napakaikli ng oras at buhay natin dito sa mundo, mga kapatid. Samantalahin, may lakas, may oras tayo para mag-aral, para ito ay gamitin natin ang lakas natin dahil ilang mga kapatiran natin ngayon na minsan ay nagkaroon na nakahandusay ngayon sa hospital at hindi makagalaw. May oras na magkakasakit ang bawat isa.
Yung dating malakas na akala mo ay walang lalaban sa kanyang lakas, may oras na ito'y hihina. Tatanda rin, lahat humihina. Pero mga kapatid sa Islam, ang tanging kaalaman at mabuting gawain ang siyang mananatili. Itong pag-aaral natin, sinabi ng mga pantas, laysal ilmu ma hafidh wa innamal ilmu ma nafa. Hindi ang kaalaman ay kung ano ang na-memorize mo. Ilang mga tao na ang dami kanilang na-memorize, ang dami ng kanilang naisulat. Ang tunay na kaalaman ay ano yung nagbigay ng benepisyo ng kabutihan sa ibang tao at sa iyong sarili. Al-ilmu nafi, hada alladhi man nuridu. Al-ilmu alladhi yantafi'u bika, wa laysa al-ilmu alladhi yub'iduka inda Allah. Hindi ang kaalaman na ikaw ay mapapalayo sa Allah o dahil ikaw ay magiging tanyag at ikaw ay marami ng alam at akala mo ikaw lang ang may alam at ang akala mo sa iba ay wala na silang kaalaman. At basta mo na lang. Mga kapatid, ang kaalaman, ang unang-unang dapat nating malaman ay ang pag-uugali ng mabuti. Narinig natin kanina kay Sheikh Mujahid. Anong sinabi ng hadith ng Propeta Muhammad? Sinabi ng mga pantas patungkol, ta'allam al-adab qabla al-ilm. Matuto tayo mag-aral. Matuto tayo bago natin alamin ang isang bagay, bago natin alamin ang kaalaman, matuto tayo na mapagkumbaba at mabuting pakikitungo natin sa mga kapatiran at sa mga ustad. Ngayon sa nakikita na natin, ang mga taong, subhanallah, wal ya'udhu billah, natuto na, nakagraduate na ng mga ibang mga Islamic University, tapos kung gaano na lang sila makisagot at gaano nila insultuin ang kanilang dating mga ustad na nagtuturo sa kanila. Bro, ustad mo yan, di ba? Tinuruan ka niya ng hadith, tinuruan ka niya ng hadith ng Quran. Hindi ka, matanda naman yan, bungaw. Iba na ang sinasabi niya, may mungod na luksyanan. Ito ang totoo, ito ang nalalaman namin ng hadith. Al-hada huwa al-ilmu nafi'. Na insultuhin mo ang dating Mga kapatid, ano kung sino ang dapat natin pasalamatan? Una sa Allah, sa propeta at sa ating mga magulang, sumunod ang mga taong nagbigay sa atin ng kaalaman. Si Ali ibn Abi Talib, nung hakada na fa'alu bil ulama, halo sa halikan niya ang kanyang paa dahil sa respeto at sa pagmamahal sa mga ustad. Lianna al-ulama hum nurun fi dhulma. Sila ang liwanag sa kadiliman. Ito mga kapatid, nag-aaral tayo lahat. Patuloy lang tayong mag-aral. Patuloy lang tayo na manaliksik at maging mapagkumbaba. At tuloy natin ang ating kapatiran sa Islam na walang kondisyon. At nakikita mo dito, minsan may mga bagong brother na sasama na lang na hindi niya kilala yung mga brother na yun. Pero bakit? Doon, sa Sulay, merong bago kami doon na bagong pasok pa lang niya, naakala niya itong mga brother na ito, nakasama niya na ng 5 taon. Sabi ko, bakit close ka sa kanila? Iwan ko, mag-anong loob ko sa kanila? Kilala mo mga pangalan nila? Hindi. Subhanallah. Hada huwa alamatul iman. Ito yung iman, bro. Ito yung tunay na pagkakapatiran sa Islam. Dahil ang titignan ng Allah, mga kapatid, ang ating puso. Busilak ng puso. Kaya ikaw, Yusuf, marami ka pang pagdadaanan sa pag-aaral mo, sa pamilya mo, isipin mo, Masya Allah, sana ganun din makapag-aral ako muli ngayon. Pero hindi na ako tatanggapin sa universidad. Kapatid na Israel, kay basta 50 na imong edad na kalaas, roh, mafi, anta abagan naum, asan istira. Pero ang sarap mag-aral mga kapatid. Ang mga ulama, maski sila'y tumanda, nag-aral sila. Basahin natin ang sira ng mga ulama, ang mga Khulafa'i Rashidin, ang mga tabi-tabi'un, kung paano sila nanaliksik ng kaalaman. Ang mundong ito ngayon, ad-dajjalun, nagsilabasan na ito na propesiya ni Propeta Muhammad na magsisilabasan sa bandang huli. At sa huli ng kapanahunan, yakunu aswa zamanana.
sa papalapit na panahon na mangyayari ang paggunaw ng mundo na nakikita natin ang mga pangitain nito, makikita natin ang hindi natin inasahan ang mga propesya na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga totoong tao na sila nagsasalita ng katotohanan, sila ang pasisinungalingan ng mga tao. At ang mga sinungalin at mga mapagkunwari at sila ay paniniwalaan ng mga tao, magiging lantaran ng paggawa ng kasalanan, magiging normal sa lahat ng mga tao na ginagawa nilang kasalanan, maglalabanan ang masama at haram dito sa social media na nakikita natin dito, mas kinakampihan pa ang haram. Waliyauzubillah. And this is the prophecy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is inevitable. We cannot avoid it. What we cannot avoid, what is really important for you is to protect yourself. Ikaw mismo, sarili mo, anong nalaman mo, isabuhay mo to sa sarili mo. Protektahan mo ang pamilya mo. Kapatid na Yusuf, gusto namin makinig sa'yo sa mga pinagdaanan mo. Ano yung hugot mo? Yan ang naasam ng mga kapatid mo at alhamdulillah at sino yung makakapag-aral ka o uwi ka ngayon sa Pilipinas at sana ay we wish you good luck. Correct. Hanggang sa muli mga kapatid, jazakumullahu khairan sa pagkikita-kita natin ngayon dito. Kapatid na Ryan, sana makita uli kita sa sulay. Oh, maraming option yan kasi maraming trabaho yan, pati sa gabi. Pero okay lang yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi islah li sadri wa sirri amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Unang-una ay pasalamat, pagdadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala at hilingin ko inshallah na makapagsalita ako ng diretso. Dahil ako yung tao talaga na madamdamin ba. Pero inshallah, gawin ko yung lahat kahit papano. kahit papano ay inshallah gabayan ako ng Allah na inshallah makapag-diretso ako ng salita. Gaya nga ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafa bayna qulubihim lakin Allah allafa bainahum. Innahu wal azizul hakim. Itong mga ganito, pagtitipon, alhamdulillah, hindi tayong may gusto nito eh. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung lahat ng nakakaalam. Siya yung lahat ng bagay, tinatadhana niya. Lahat ng bagay na kung ano yung gusto niya, gagawin niya. Lahat ng bagay na kanyang minamahal, gusto niya is pinagsama-sama. Alhamdulillah. At sabi ng Allah sa banal na Quran ay siya yung nagtipon-tipon sa ating mga puso kung bakit tayo nandirito, kung bakit naging magkakapatiran tayo. Kaya sabi niya, law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafa bayna qulubihim. Kahit ba gugulin mo, meron kang 10 milyon, trilyon na pera, gawin mo magkaisa yung mga tao, hindi mo kaya. Makita mo sa mga accommodation, makita mo sa mga trabaho, makita mo dito sa Saudi Arabia, sa dami ng mga tao, wala kang makikitang kapanatagan. Ang daming mga tinatawag ng mga kumpanya, minsan hindi sila magkasundo dahil na magkakaiba yung lingwahe, magkakaiba sila ng paniniwala, magkakaiba sila ng tribo, magkakaiba sila ng kultura. Pero subhanallah, makita mo talaga sa Islam, miracle talaga eh. Kasi bakit? Tingnan mo sa atin dito, hindi na natin kunin yung mga ibang lahi. Kasi makita mo sa ibang syarika, magkaiba yung lahi nila, nagkakagulo. Kahit pa yung mga Pilipino lahat sila, may mga Bisaya, Tausug, mga Maguindanao, Kapampangan, nag-aaway yung mga yan, basta hindi Muslim. Pero tayo dito, bakit hindi tayo nag-aaway? Isa lang ang dahilan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nag-ipon sa atin, siya yung nagbigay ng pagmamahal sa bawat isa sa atin, natutubo yung iman, upang mahalin mo yung kapatid mo na hindi mo man kakilala. Allahu Akbar. Hindi mo kakilala. Minsan mamamangha ka na lang, makita mo kapatid mo sa Islamic Center, bagong Muslim, napakagaan. Gaya nga sinabi ni Stad, napakagaan ng
isang bagay na makita mo yung kapatid mo na yun kahit hindi mo pa nakasama. So, ito, alhamdulillah, awa ng ang Allah Ta'ala sa atin. Alhamdulillah. Isa ding dahilan kung bakit nandito tayo, alhamdulillah, dahil tinadhana talaga ng Allah Ta'ala. At kung ako lang, sana ay wala akong kakayan eh. Unang-unang financial. Number 1 yan. Pero, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, gumawa siya ng paraan. Idinahin niya sa mga kapatid para mabuo itong tawag dito, itong pagtitipon na to. Alhamdulillah. Maraming salamat. Hindi ko nasasabihin yung mga pangalan ng mga kapatid na yan. Alhamdulillah. At maraming salamat din sa mga masyayikh natin na nagbigay ng mga kaalaman upang mabaon natin sa pag-iwahiwalay natin, pagbalik natin sa mga accommodation. Dahil isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, nagtanong siya, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahad min sahaba, sabi, Ya Rasulullah, sabi niya, usugo ng Allah, man ahabbun nas ilallah. Sino ba yung pinakakamamahal na tao sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ahabbun nas ilallah. Sino yun? Anfa'uhum linnas. Ito yung mga tao, sabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, yung anfa'uhum linnas. Nakikinabang yung mga kamusliman. Hindi lang kamusliman. Shamil na ito eh. Kabuuan eh. Kung anong mga kabutihan na napapakinabangan ng mga tao, it's either yan sa kayamanan, it's either yan sa nasiha, lahat ng bagay ng kabutihan na pinapakinabangan ng mga tao, lalong-lalo na yung kapatid mong Muslim, yan ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakapakinabang yung mga kamusliman o mga non-Muslim sa mga turo mo na kung saan may nag-Muslim, sa mga turo mo na kung saan ito yung mga nagbigay ng dahilan upang manatili sila sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upang manatili sila na mamatay silang isang Muslim. Maraming mga tao na kung saan na nabulid na sa kasalanan. Hindi na nagsasala, hindi na nagpa-fasting, wala nang pakialam sa mundo. Para bang lahat ng bagay pwede na niyang gawin. Pero dahil nakita sa social media, nakita si Ustad, nakita si brother, na kung saan nagpapayo patungkol sa Islam, alam nyo, ito yung dahilan, isang aya o isang hadith ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, yung narinig ng kapatid natin na ito na bumalik sa Islam, nagtawbah. Allahu Akbar. Kaya ganun na lamang na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na itong mga tao na ito, yung nagbibigay ng kabutihan, kapakinabangan sa mga mananampalataya, sa mga tao, sila yung pinakamamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, gusto ko ring humingi ng tawad. Siyempre, dahil mukassirun tayo, minan mukassirin, ay tayo hindi tayo perfecto. Tayo nagkukulang, nagkakasala. La tuzakku anfusakum. Innahu ya'lamu liman ittaqa. Huwag niyong dalisayan ng inyong mga sarili, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sino yung may takot sa atin? Hindi porket nagsasalita kami dito, hindi porket nagsasalita dito, kami na yung may takot sa Allah. Alam natin sa mga sarili kung sino yung tunay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin to alam. Humingi ako ng tawad sa mga unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga kapatiran na hindi ko talaga nasabihan na pumunta sa ganito. Dahil alam ko yung wala akong financial na pwedeng masuporta. At hindi ko nasabihan dahil na rin sa tao tayo na minsan nakakalimot. Pero alam nyo naman mga kapatid, kapag may ganito, pag sinabi kasing Islam, kapatiran sa Islam, kahit pa hindi kayo sabihan, pumunta tayo. Hindi naman namin inaasahan talaga na ganito tayo karami. Ang inaasahan talaga namin ay kung sino lang yung ibigyan ng pudra ng Allah Ta'ala na may kakayan. Kasi lahat tayo dito nagtatrabaho. Di naman tayo dito pumunta para lang mag-aral, magkwentuhan, o ano pa man. Pumunta tayo dito para sa trabaho, para alam natin yung mga tao na kung saan ay
ay busy dito sa Saudi Arabia. So, una, humingi ako ng pasensya na sa mga kapatid na hindi ko nasabihan na pumunta tayo sa ganito, sa ganyan. Alam mo mga kapatid, kasama namin kayo. Gaya nga nung ayon na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo magkakapatid. Al-Muslim, akul Muslim. Inshallah, sa graduation bro, inshallah, hindi tayo natin sila. I love you, Sheikh. Al-Muslim, akul Muslim. Kita tayo sa kasin. Natatanda ko pa. Natatanda ko pa. Nung umalis ako ng Pilipinas, sa totoo lang, iniwan ko yung pamilya ko. May anak ko maliit, Stad Amrullah, 3 years old, at saka 6 years old. Pero, nung nag-abroad ako, hindi ko man lang. Yung homesick na yan, Stad Amrullah, wala sa vocabulary ko yan. Ewan ko ba, parang ginawa bang matatag na, pero mo may malita ko na anak, iniwan ko, pero hindi ako nakaramdam ng homesick. Dahil sanay ako sa barkada, wala ako sa pamilya lagi. Ang alam ko lang, makisama, barkada, inom, ganun lang. Kaya nung nag-abroad ako, madali sa akin yung madali sa akin pag-abroad eh. Kahit hindi ko makita, makausap ang mga pamilya ko, okay lang sa akin. Subalit, nung nagtataka ako, nung nag-Muslim na ako, doon nandito na yung kapatiran, ganito sa Islamic Center, sa BTEC, sa Darul Beda, sa lahat, ang dami mga kapatiran, na kung iimbitahin ko lahat, hindi ko na kilala yung mga iba ustad. So, madaling salita, naka-3 taon na ako dito sa Saudi Arabia, almost after 1 year, nakapag-Muslim na ako. So, 2 years na nakasama ko yung mga kapatiran. Siya Kamrula, yun ang nakakapagtaka. Kasi, yung pamilya ko, nung pumunta akong abroad, hindi man lang ako na-homesick. Pero nung uuwi na ako ng Pinas, wallahi, dito pala ako sa Islamic Center, pauwi pa lang. Hindi ko mawari, bakit? Hindi na tumitigil yung luha ko. Ganun ba? Nalulungkot ako na Maiwanan ng kapatiran. mga kapatiran. Babakasyon lang naman ako. Hindi naman ako mag-exit. Pero dahil yun nga, yung kapatiran kasi sa Islam, yan yung nagbibigay daan upang tumaas yung iman mo. Tingnan mo yung mga sa Madina na 2 tribo dyan, Al-Aws, Wal-Khazraj. Almost 100 years nagpapatayin yung mga yan. Pero dahil sa Islam, Allahu Akbar, wala isang buwan, wala. Pero dahil sa kapatiran sa Islam, nagmahalan sila mga kapatid. Yun ang gusto kong ibahagi ngayon sa inyo na inshallah ay pagpatuloy nyo yung pagkakapatiran sa Islam. Dahil yan ang susi na kahit papano ay mahabag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaalaman sa Islam ay pagpatuloy natin. Ito mga lugar ng pagtitipon na inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nawa ay panatiliin natin hanggang may oras tayo na kung saan makaupo tayo dito sa mga pagtitipon na to. Alhamdulillah, dito ko na siguro tatapusin na pagpapasalamat lagi sa Allah at sa mga masyayikh natin na walang sawa na nagbibigay ng payo sa atin. Alhamdulillah, kahit sa mga kapatiran, maraming salamat. At kay Sheikh Hamza Duran na kung saan ay hindi siya bumitiw na payuhan ako na magpatuloy sa pag-aaral. Alhamdulillah, siya yung naging ginawa ng Allah Ta'ala na
tawag dito, ginawa niya ng tawag dito niya instrumento upang makapag-aral ako ng Qasim na kung saan talagang tawag dito, gusto ko rin talaga since 2018 or 19 before pandemic, sinabihan niya ako na mag-aral ka sa Qasim. So nagkaroon ng problema hanggang sa hindi ko na inaasahan talaga na makapag-aral pa ako. Pero siya, si Ustad Hamza, alhamdulillah, jazakumullah khairan jasa, inshallah, gantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung nagbigay ng, tawag dito, nagbigay ng pag-asa sa akin. Sabi niya, mag-aral ka bro, sabi niya ganito. Sabi ko, hindi na kaya Ustad eh. Sabi ko, may college ako, may maliit ako na anak, may nag-aaral, pamilya ko, sa akin umasa. Sabi niya, bro, mag-aral ka. Sabi niya. So yun, alhamdulillah. At maraming salamat sa inyo mga kapatid. At inshallah, ay gabayin lagi tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Manatili tayo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa landas ng mga salaf, sa landas ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Iwanan yung mga bagay na kung saan mapapalayo tayo sa turo ng Islam. Alhamdulillah. Inshallah, hanggang dito na lang siguro at may nakanda tayong mga konting pagsalo-salo inshallah ay jazakumullah khairan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.